May visa na ako. Hello guys! Welcome to my channel. It's me, Joy. And for today's video po, ang pag-uusapan po natin ay kung paano mag-apply o kumuha ng Q1 or Q2 Chinese visa. Baka may magtanong, live-in partner ko po ay Chinese, pero may anak na po kami. Anong visa po yung kukunin ko? Tourist visa lang po, yung pwede sa inyo. Hindi po kayo pwede sa Q1 or Q2 kasi hindi pa naman po kayo kasal. Bago tayo mag-proceed doon sa pag-fill up ng form online, i-ready po muna natin yung ating mga requirements, guys. Guys, please take screenshot po. Pareho lang po ang Q1 at Q2 pagdating sa requirements. Balik tayo dito sa requirements, guys. Kailangan po nating picturean or much better i-scan ng mga documents para mas malinaw itong basahin. Lahat po kasi ng docs na ito ay i-attach natin online pag nag-submit tayo ng application. Number 1, guys, passport. Kailangan at least 6 months remaining validity at may at least 2 pieces blank visa page. Pangalawa, application form. Magkakaroon lang kayo nito after ninyong makapag-fill up at submit online. Pagtapos na, hanapin nyo lang to sa mismong account niyo sa Chinese visa website. Number 3, Chinese visa size photo. Magpa-picture kayo guys sa studio at sabihin lang na for Chinese visa. Kung hindi nila alam ang size, ibigay nyo tong size na to, 48mm by 33mm size. Next ay PSA marriage certificate. Kung first apply ninyo, original po ang ibigay. Pero sa second apply, photocopy na lang po ang kinuha nila. Next, previous Chinese visa kung meron kayo. Pero if wala, dahil first apply nyo pa lang, no problem. Ito naman yung mga documents na manggagaling sa asawa ninyo. Invitation letter. Kayo po ang gagawa dito ha. Bibigyan ko kayo ng sample. Ayan, makikita nyo sa screen. And then sa baba, pipirma yung asawa ninyo. Next naman, yung Chinese passport ng asawa ninyo. And then, next ay Chinese ID. Siyempre, Chinese ID ng asawa ninyo and dapat likod at harap yung photo. Yan lang talaga ang nasa website nila guys, pero much better kung mag-attach din kayo ng ibang docs tulad ng mga ito. PSA birth certificate kung meron na kayong anak. HOCO ng asawa ninyo. Philippine visa kung andito yung asawa ninyo sa Philippines. Family and wedding photos. And then passport stamps and visa kung may mga previous travel na kayo. At last ay yung blank pages para makita nila kung may space pa na paglalagyan ng visa. Yan lahat ang i-ready ninyo guys. No need ng flight ticket. So okay lang kahit mag-book kayo ng flight after nyo nang makakuha ng Chinese visa. Dito naman tayo guys sa visa fees. Kung magkano ba yung visa na babayaran ninyo. So for Philippine passport guys, pag first time ninyo, single entry lang po muna. Hindi po kayong pwedeng mag-jump sa double or multiple. Ako, masasuggest ko sa inyo, piliin nyo na lang yung regular. Kasi kahit piliin nyo yung express, hindi pa rin siya ganun kabilis. Kasi po, yung express guys, magbe-base na lang siya after mo maipasa or masubmit yung requirements mismo doon sa visa center. Pag online po kasi guys, kailangan nyo pa rin mag-antay talaga. Dahil ready na kayo sa inyong requirements, punta na tayo sa ating Google at mag-apply na tayo online. So, search lang natin yung bio.visa for China.cn. Search. Ayan, waiting. So, ayan guys, no? Ito ay panglahatan pa to. Select country, Philippines, Manila. Yeah, Manila lang. Manila and ito, take me to website. So, ayan na guys. Ito na siya. So, ngayon, dahil sabi ko naman na sa inyo at na-explain, punta na tayo dito guys. Ito sa tatlong dot. And then, create account. Create account kayo. So, ayan guys, no? Lagyan lang natin yung email. So, halimbawa, okay, maglagay ako ng aking email. yahoo.com. Tapos, mag-create tayo ng password. Ayan. And then, code. Send code.
Ayan, then punta tayo sa ating email. And then, ayan yung code. Naka-Chinese pa talaga, no? Copy code lang. And then, lalagay natin dito. Paste and touch and create account. And, again, I already know. So, I think, try natin ulit dito sa taas kung nakapag-create na. Ayan na, guys. Makita nyo, my account, my account. Tatouch natin yan, my account. Punta tayo sa ating my account. Tshering! Ayan na, guys, oh. Now, andito na tayo, di ba? Nakapasok na tayo, guys. Makita ninyo. Dito sa baba, ayan, drag lang. And then, fill in form. Kita nyo yan, fill in form. Fill in form and then visa center you will submit to Manila. Kasi pinili ko yung Manila, guys. And then kung taga Davao kayo at Cebu, kung taga Davao at Cebu kayo, meron pala yun doon. Back lang kayo and then piliin nyo yung Cebu or Davao. So Manila tayo, confirm. Ayan. And then meron din ditong guidelines. So, pwede nyo basahin muna yan. Okay? Basahin nyo na lang muna yan dyan. And then, ayan, start filling the form. Start. And dito na, guys. So, i-upload niyo yung inyong photo. Click to upload. Ayan. And then, select nyo lang. Sample lang, ha? Okay, sample lang. Hanapin ko lang. Touch. So, ayan na, guys. And then, ang gagawin nyo lang ay ida-drag nyo lang to. Ito pala, sa baba. Ayan, sa baba, oh. Para pumasok siya. So, yan. So, yung makikita nyo itong pinakamaliit na oval, dapat dito yan sa panga ninyo. So, ayun, no, na-crop siya, guys, no? And finish natin. Finish. Ayan na siya. Your photo is accepted. Next, please upload screenshot of data page. So, i-upload nyo dito, guys, yung inyong passport. Pag-upload niyo sa inyong passport, guys, automatic na mafi-fill up na din niya dito yung details ninyo. Photo library. So, passport. Ayan, nakalagay na din yung aking details, guys, pagka labas niya. And then, confirm and auto-fill up. So, naka-auto-fill up natin siya, no? And dito na lang, select country, Philippines. Layo ng Philippines. The next province. So, halimbawa, ito, Southern Leyte. And then, city. Ano ba city ko? Place of birth, San Juan, kahit walang city, San Juan, married, Philippines, tapos ID number. Dito sa ID number, guys, nilagay ko lang dyan, not applicable, kasi wala pa ako ng national ID. Pero kung meron kayo, lagay nyo lang dyan. Do you have another nationality? No. Do you have permanent resident status in another country or region? No. Have you ever had any nationalities or resident status? No. And then, ordinary yung passport natin, ayan na yung details, place of issue, TFA, alabang, sample. Tapos, ayan, yung expiration. Then, dito tayo sa next. I think tapos na, no? Next na tayo. Please type of visa that you're applying for, the main purpose of your visit. Please select. So, ang isa-select nyo dyan, either Q1 or Q2. So, example ay Q2. Dito na lang tayo sa Q2. Touch natin ang Q2. Ayan. Relative of a foreigner who has permanent, no? Dito tayo sa relative of Chinese citizen. Ayan. Kasi nga, asawa natin ay Chinese. So, yan yung itatouch natin. Name of Chinese, husband ninyo. Example, jowa. Ganyan ba? Young jowa. Relationship with you, spouse. Permanent resident, example number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ganyan, sample lang yan, ha. So, ayan, service type, normal or express. So, sabi ko sa inyo, much better normal. Kahit i-express nyo po yan, hindi po ito mapapabilis ang online review, okay? Visa validity of your application. Sample, first application nyo pa lang, diba? 3 months mostly. Ang validation ay 3 months. And then maximum, kasi pag single entry, guys, 30 days ang binibigay. Yan talaga yung mostly. Pero ako noon, nilagay ko dito ay 6 at nilagay ko naman dito 60 days at ako po ay double. Kasi, pang second apply ko na po to. So again guys, pag first apply pa lang, single pa lang po kayo, hindi po kayo pwedeng mag-jump sa double at multiple. Ngayon, next naman, kung double na kayo, pwede na kayo mag-multiple guys. And then dito, kasi double ako, diba, nilagay ko dito 60 days. And granted naman siya guys, binigyan ako ng 60 days. So dito tayo sa next. Ayan, next. Syempre, occupation mo, current occupation. Halimbawa ay, kayo ay walang trabaho, di ba? Unemployed, just put unemployed. Ganon. Kasi may asawa kayo, asawa nyo lang nagtatrabaho. Works experience, so kung wala kayong experience kasi ganyan, ano na lang, tapos lagay nyo na lang dito, specify bakit. Sabihin nyo kasi naging housewife ka lang. Housewife for
5 years. Oh, di ba? Ayan ha. So, sample lang naman yan. Next. Ayan. Next naman, highest diploma degree. So, ilalagay nyo dito kung name of education. So, halimbawa ay Bachelor of Science in Office Administration. So, sample lang next ha. So, diploma. Ayan. Kung masteral, doctoral, undergraduate. So, halimbawa, masteral. Major. Major in ano bang major? Huwag nyo na sagutan pala guys, yung major para din na sumakit yung ulo nyo. Ayan, wala naman siyang asterisk na red. So, next. Ayan, next tayo. Next naman, current home address. Sabihin natin, Pasay. Pero dapat kupin guys ha. Ito ay madalian lang. Phone number, 123456789. 123456789. Email, singlo12345 ay at yahoo.com. Sample lang yan guys. So, eto na. Spouse. Syempre yung asawa ninyong Chinese, ilalagay nyo yung pangalan niya. Ano ba pangalan niya? Yung kanina, Yang Jowa. Ay, family pa pala. Yang. Oh, given name, Jowa. Nationality, Chinese. China. Occupation. Halimbawa, ano siya, business person, oh, 'di ba? And then date of birth niya, halimbawa 1990. Tapos halimbawa July 1. Country of birth, so China. China, city, example guys, mamimili na lang kayo dito, no? Hanapin nyo. So halimbawa siya ay taga Jilin Baishan. Ayan, Jilin Baishan. Country, again, Jilin Baishan. So, ayan, example lang yan ha. And then, lagay nyo dito guys yung exact full address ng asawa ninyo. So, for example, 1, 2, 3, 4, 5. Ito, sample lang talaga ha. So, kung naka-Chinese naman siya guys, pwede nyo din ilagay ng Chinese dyan. Ako kasi nilagay ko ata at naka-Chinese. So, ganyan. So, father. Ako, wala akong father. Oh, lagay ko dito. Bakit wala akong father? No father in my birth certificate. Certificate. Mother. Lagay natin, example, Juan Luna. Oh, Juan Luna. Juan yung last name. Luna. Filipino. Philippines. Hanapin natin yung Philippines. Ayan. Date of birth ng nanay ninyo. Example, 1970. Month niya. Example, April 6. Oh, is your mother in China? No. Kung ito naman guys, kung wala kayong anak, and then, not applicable. Kung meron kayong anak, lalo na may anak kayo ng Chinese, ilagay nyo. Example, apelido ng anak nyo Yang, and then yung name niya ay Yang Moma. Sample lang yun ha. Yang Moma. Nationality. Kung naka-Chinese passport na yung anak ninyo, so, China. Pero kung naka-Philippine passport siya, hindi Philippine. Occupation, hindi, wala pa siya kasi minor pa. Meron bang minor dito? Diba ba, student na lang? Date of birth, example, 2022. Tapos, May 6. Oh. Do you have any immediate relatives, not including person in China? No. And then, next na tayo guys. Date of arrival. The system only accept visa application for entry dates within the next 90 days. Ayan, 2026, June. Ayan o, meron naman dyan na date o. So, pag lumagpas na yan ng 9, hindi pwede. Example, June. June 30. June 30. Arrival, flight number. Wala pa kasi, no need ng ticket pag nagano. So, nakita nyo naman, wala siyang asterisk. Okay lang, leave the blank. Next, city. Example, muna ay doon kayo sa Shanghai. So, nahihirapan ako, no? Ayan na, kunyari na lang yan, Sichuan. District, Sichuan. Ayan, tatouch nyo. Siyempre, arrival, tsaka the city of your destination, saan kayo pupunta. Example, yan yung city ng asawa ninyo. Or kung sa Shanghai ba kayo. Oh, yan na lang, no? Touch ko na lang. And then, address again. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Date of arrival. Date of departure naman, guys. Ito yung kung kailan kayo aalis ng China or babalik ng Pilipinas. So, July 25. Date of departure, di ba? Dalawa-dalawa. Oh, di ba? Ang gulo. So, ganun lang. Halimbawa, 1 day lang yung flight ninyo. So, same lang. 2026. 6, 7, 7, tapos 25. Ay, 25, ayan. And then dito, wag na kasi wala namang asterisk yan. City of departure. So, halimbawa, galing Sichuan kayo, di Sichuan. And then, eto, wala na, okay na yan. Dito na tayo, guys. Inviting person, contact or organization in China. So, sino nag-invite sa inyo? Yung asawa ninyo. Name ng asawa ninyo? Yang Jowa. Contact persons, relationship with you, my husband. Phone number niya, 123456789. Email niya, hindi email niyo ha. So, yangjowa@yahoo.com. Province niya, so, Shaanxi, example. City niya, Shaanxi, Ankang. So, dito wag na kasi wala naman na. And then, emergency contact ulit, family name. Example, yung mother ninyo. Si Juan Luna.
mother. Phone number 123456789. Email juanluna12345 at yahoo.com. At yahoo.com or email.com at gmail.com na lang. So, who will pay for this trouble, guys? Ako kasi nun, guys, self na lang yung lagi ko. So, self na lang din kayo para wala nang madaming ano dyan. And then, are you traveling with someone who shares the same passport with you? Syempre, no. And then, dito na tayo sa next. Okay, eto guys, have you ever been to China? So, kung di pa kayo nakapunta, no. Previous Chinese visa, no pa nga, di ba? Kasi di pa kayo nakapunta. Do you have any valid visa issued by other countries? Example, meron kayong Japan visa, so attach nyo yan guys. And then lalagay nyo dyan, Japan visa. Yan. So, sample lang ha. Pero kung wala naman kayong visa talaga, no. Countries that you have visited in the past 12 months. So, example, yes, nakapag-travel na kayo. Pero pag hindi pa, no. Okay, example, yes, kasi di ba Japan. So, lagay mo yan dyan, Japan, no. Pwede kayong maglagay dyan ng madami guys. Example, lagay natin madami dito. Saan ba yung Japan? Japan. And then, example, Kazakhstan. Kyrgyzstan. Example na, nakapunta na kayo doon. So, see? Nakalagay din dyan, Japan, Kazakhstan. So, next tayo guys. So, lahat ng sasagutin nyo dito, no. Have you ever been refused a Chinese visa or denied entry? No, 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 no. No, no. No, 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 no. Next. Ayan na. The person who fills in this form, applicant, ikaw kasi applicant, diba? So, ito nga, tandaan, Manila. I understand and agree. Next, Manila. Next, guys, next. So, ang dami talaga, guys, no? Ito na, upload materials. So, dito, guys, ito, leave nyo lang to kasi kayo naman yung applicant. Ito po ay para lang sa mga agent. Ito. So, dito tayo. Ayan, makikita niyo red. Pag may red, dapat mag-upload kayo. Click upload, lalagyan niyo yun, yung inyong passport. Ito, basahin nyo na lang guys. The applicant's passport should be in a blank. So, ilalagay nyo dito guys, passport ninyo. And then, meron pang another pages, diba? So, ganito yun guys, Ay, nakalagay, if you have other countries, visa, and the records of exit and entry, please upload it together. So, passport ninyo, dito, kung meron kayong mga another visa or previous visa, yung mga stamp, ayan, dyan yung ilalagay guys. Yan, super daming space pa yan, diba? Nakikita nyo, super haba. Next is the proof of legal stay or resident status in the Philippines. So dito, hayaan natin to kasi Pilipino tayo guys. Ito po ay applicable lang para sa mga foreign citizens na nasa Pilipinas. So hindi yan. Dito, previous visa. So kung wala pa kayo, leave lang. Kasi diba red naman, hindi naman siya naka-red. And ito naman, leave lang din ulit. Or statements. So dito guys, ilalagay ninyo yung mga other documents, diba? Yung pinakita ko sa inyo na halimbawa, family picture, wedding picture, yung PSA ng anak ninyo, ano pa. Tapos, di ba yung mga other docs na pinakita ko sa inyo kanina, so pwede nyo yung i-attach dyan. So ito, Chinese ID of inviter. Dito guys, i-attach ninyo ang Chinese ID ng asawa ninyo, yung light blue. So, di ba, pwedeng naka-collage yun, like front and then back, isahan lang, or dito yung front and then dito yung back sa likod. Next guys, ang last po ay invitation letter. So dito nyo po i-upload ang invitation letter. And then next nyo guys ay in-next ninyo. So hindi ko siya ma-next kasi kailangan ko nga mag-upload. Guys, pagka-touch nyo ng next, magpuproceed na inyong application. To check the status guys sa inyong application, punta lang sa inyong account and then i-drag lang yan pababa at makikita nyo na yung nakasulat na details ng inyong application. Andyan yung number and then swipe left lang, andyan naman yung status. So lalabas dyan kung hindi pa completed, nakalagay dyan under review. Sa akin kasi completed na. And pwede din naman mag-antay na lang kayo na mag-email sila sa inyo. Once completed na ang application ninyo, makaka-receive kayo ng email na ganito. Sa experience ko nga, na-approve or completed siya after 8 days. So, hindi po pare-pareho kasi madami akong nakita na mas nauna pa kaysa sa akin kahit first apply pa lang nila. Ako kasi pang second na. Sa email nila, nakalagay na need ninyong i-print ang visa application certificate. Ganito itsura niya guys. Dadalhin nyo ito kasama lahat ng mga printed docs na sinubmit niyo online. Ito po yung certificate ay naka-attach mismo sa email nila. At pag ready na kayo, punta lang sa Visa Center. So kung dito kayo sa Manila, ito ang address nila.
Pagpasok nyo guys, no, akyat lang kayo sa 6th floor and then paglabas nyo sa elevator, makikita nyo na agad yung Chinese Visa Center. Bibigyan nyo lang sa front desk yung visa certificate para bigyan kayo ng number. And sa experience ko, nagantay ako ng halos 3 hours. Yes, kasi sobrang daming tao talaga that time. By the way, dito din kayo magbabayad. Cash lang po ang tatanggapin nila, so dapat may dala kayong cash. Pagtapos na kayo mag-submit ng docs at magbayad, meron po silang ibibigay sa inyo na papel. Ganito po yon. Andyan po ang schedule ng pag-pick up ng passport. At yes, sa schedule na yan, pwede ninyo na pong puntahan agad at sure po akong tapos na din ang visa ninyo. Yun lang guys, and I hope nakatulong sa inyo yung aking pag-share kung paano yung step-by-step na pag-apply ng Q1 or Q2 visa. And para naman doon sa mga tourist visa, abangan po ninyo yung next upload ko dito. Doon ko naman po i-share sa inyo kung ano yung mga kailangang requirements at kung paano. Kasi ho, magkaiba po ang tourist tsaka Q1 at Q2, lalo na pagdating ho sa requirements or mga documents. Yun lang guys, thank you for watching and see you on my next video.